Si Catherine, nung pinanganak ko, September 11, 1990. September 10. That night, sumakit ang tiyan ko. Dinala ako ni Alvin sa hospital. Imagine, 22 hours akong nag-labor. Hindi ko alam kung manganganak ako ng normal or cesarean. Lahat na ng kasama ko sa delivery room, naglabasan na. Ako na lang naiiwan. Sabi ko, ano ba to? Ayaw lumabas-labas. Actually, dapat panganganak ko siya ng September 2. Overdue siya. September 11 na siya lumabas. Through cesarean section. Tapos, the day after nung panganganak ko, kinabukasan, sa nursery, pagtingin ko sa kanya, siya ang pinakamalaki doon. Supposed to be, dapat naka-infant siyang t-shirt. Pero yung suot niyang t-shirt na damit, nung pinabuksan ko doon sa nurse, para makita ko kung kompleto ba yung kanyang mga kamay, talagang antaba niya, laki ng mukha niya, laki ng balikat niya. Talagang hindi ko siya mapapanganak ng normal. Ang laki talaga niya. Remember pa, nung malaki na siya, umiiyak. Iyak siya ng iyak. Kasi yung daddy niya, hindi malaman namin ng daddy niya kung anong gagawin. And then, ang ginawa ng daddy niya, sinakay siya sa owner, inilibot siya sa luneta. Hindi pala gusto niya. Baby pa lang, may gusto lakad na. Sakay na ng owner. Pag uwi sa bahay, tulog. Mata na yan. Stage of, talagang hikain na yan. Meron siyang allergies. Grabe ang allergy niya. Hanggang sa nagkaroon siya ng asthma. Talaga lahat, yung mga sign ng bata ka, yung bago panganak ka. Ang natandaan ko, doon kay mami mo, kilagat ng daga at yung pao mo, nakabakat pa dyan. Saka yung mga time na mga 3 months ka pa lang, eh talagang hindi ka pinabayaan ng mami mo. Ako ang nandun sa pagtitinda. Talagang nakatutok siya sa iyo, kaya hanggang ngayon nakatutok kami sa iyo. Lagi siyang late, tas bihira pa siyang pumasok. Pero pag nasa school siya, Diyos ko, kala mo nagbabasa yung pala tulog lang. Naging close kami ng second week. Alala ko yan pag sa CR. Yun. Alam na natin lahat kung ano ginagawa ni Kat. Pag nagsabi niya CR siya, pag kailangan niya ng tissue. Yan yung mga moments na lagi ko naalala sa atin. Nakilala ko siya, favorite niya na banda, Westlife. Tapos nung dumating F4, naging F4, siya si Mizuo. Wala, parang pumapasok siya, kailan niya gusto. Tapos, madalas absent, tapos late. Tapos mag-half day na lang, late pa rin. Pero kahit ganun yan, number 1 yan pagdating sa kantahan. Laging ko kakanta yan sa school. Kilala ko yan si Katkat, grade 4 kami. So, 8 years na kami ngayon, di ba? Para kami mag-boyfriend. Masaya siya kasama. Kaso, may times na kaiinisan mo yung katamaran niya. Kasi, pag detect mo siya, pag gigisingin mo siya, gumising na siya, hindi siya gigising, kailangan puntahan mo pa dito para lang bumangon, yung mga ganun. Pero kahit ganun, okay siya, masaya talaga siya kasama kasi galante, tapos manilig magpakain, yan, tulad nila Tito Alvin. Hindi niya yung talino niya, sobrang taas, na hindi mo expect sa isang babae na magkakaroon ng ganong klaseng talino at the early age. Nalalaman niya talaga yung family niya. Lagi kami nagkakwentuhan about sa family niya, about sa brother niya, and sa little brother niya. So, dahil ko pa naaalaan, bata tayo, takot na takot ako sa'yo. Kasi nire-wrestling mo ako, pinapatay mo na ako, babaliin mo yung leg ko. Kapag natutulog ako, takpan mo yung mukha ko ng una para hindi ako makahinga. Pero ngayon hindi na ako takot sa'yo. Kaway tayo nung binato mo akong tinidor dahil sa Sansiba nung kinain ko pag uwi mo. Galit na galit ka sa akin. Binato mo ako ng tinidor. Tapos pagalitan tayo ni Mami dahil doon. Maliit pa lang, napakalakwatsyera niyan. Tapos, lagi niyang tinatakasan si Ian para lang makapunta sa bahay namin at maisama namin siya paalis.
And masarap yan kasama kasi kahit na anong aya mo dyan, walang arte yan sa katawan. Kahit saan mo dalhin, okay lang dyan. Ako, si Katkat, kung bata pa yan, nung, elementary kami noon, lagi kayong magkasama. Nalala ko, pag yung crush namin parehas. Lagi siyang, nag-text sa akin, kinakamusta ko. Tapos, yung crush niya, nalala ko, yung klase ko, si Oki. Yun, yun. Nalala ko, crush niya yun. Dapat, mag-meet sila. Kaya lang, hindi natuloy. Yun. Nalala ko sobrang, yan, pag pinag-uusapan si Oki, yan, siya, talagang kinikilig siya. Hey Kat, happy 18th birthday. We've known each other since forever. That's why people say that we are the best of friends. But I consider you as my sister because you are more than that. I've seen you, I've been with you during your best and your worst. And I just want to say that thank you for also being there for me as I have been with you. Isa siya sa mga favorite cousin ko dahil although napaka-bless niyang bata, she always stays humble at saka napakabait ang bata niyan and napaka-talented. Magaling sumayaw, magaling kumanta. Alam mo yung pamangkin mo na yan, malista yan, very active, full of confidence, saka magaling kumanta. Loyal niyang friend, napakabait niyang kaibigan. Kaya nga, no wonder na ang mga friends niya, mula elementary, high school, intact pa rin sila. Very close siya sa mga pinsan niya, both sides.